Sabi nga ni Magalong, ito kasi si Magalong todo-todo na rin, di ba? Sinabi niya gusto niyang makulong din si Romualdez. Dapat daw makulong din si Romualdez. This time naman, sabi niya, malamang si Romualdez ayaw pauwiin si Zaldico. O, pakinggan natin ha. Now, I interviewed former Ombudsman Conchita Carpio Morales, and she said what she finds inconsistent is, at this point, Malacanang or the president could already order the cancellation of Zaldico's passport. Yon. So even the former speaker, Martin Romualdez, could have ordered that, but they didn't. So ang pananaw ni Morales, the former ombudsman, is in effect, they're really protecting Zaldico para hindi umuwi. Yon! Ako, naniniwala ako dyan, Juan. Sa akin naman is, it is more on the impact on former speaker Romualdez. Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Zaldico. Kasi otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya. Kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero may punto di ba? May punto po mga kababayan. May punto po ito si Magalong. Di ba? At may punto rin naman yung sinasabi nung Carpio na yun. Na sinasabi nga, kung talagang desidido sila, bakit pwede nilang kansilahin yung passport? Ang balita, di ba? Kung saan siya napupunta to si Zaldico, di umano, di ba? Allegedly, parang wala naman daw sakit. By the way ha, mga kababayan, wag po tayo maniniwala dun sa mga picture na lumalabas na si Zaldico ha, kasi AI po yun. Naku po, pag kayo sinyer nyo yan, naku, madedelicate ang account niyo. Gawain po nila yan yung magpalabas ng fake news. Tapos para may mabiktima, pagka shinare ninyo, biglang maaano yung inyong account. Kaya ingat kayo dyan mga kababayan. Anyway, yun na nga, sana kung talagang desidido sila pauwiin, bakit hindi nila tanggalan ng passport? Pwede naman nilang gawin yan kung talagang desidido sila. Now, Wait, sorry. So, ang problema kasi, parang ayaw naman nila Para bagang ayaw mo na siya dyan. Kasi nga, siya yung magiging parang magtuturo. Tuloy natin yung part na yun kasi maganda pa yung sinabi niya doon Wait lang, ulitin natin. Now, I interviewed former Ombudsman Conchita. Ayan. Marami pang nakakaalam yan. Marami pa alam. Ang maghirap lang sa ICI, and it's good we're talking about this, even if they mean well. Ang maghirap is among the three of them, nobody's ever been a politician, and I don't mean that there should be a politician, but nobody knows the inner workings of Congress. Yun ang maghirap. Because all of those are, right? Hindi nila alam paano ang kalakaran sa Kongreso. Yes, you're right. Yeah, I think tama. You hit the nail there, Karen. So, di ba? Parang like Rogelio Singson, extremely upright, but he's a professional, private sector, and DPWH secretary. So, iba yung expertise niya. The other commissioner is accounting, right? Yes, more or less accounting, and the head of the commission is legal, but nobody really knows how insertions are put in. Wala sa kanilang may alam. Yes, so it's a sharp curve, learning curve sa kanila talaga pag nag-uusap naman kami, talagang kita mo talaga rin yung kanilang desire to really learn fast. Pero alam mo, napakabilis din nung sitwasyon kasi. At ang malaking pressure dito, Karen, is the expectation. Yeah. Expectation ng tao na, bakit wala pang nakukulong? Hindi nila kuminsan naintindihan na may proseso. Ayan. Alam mo, naintindihan natin yan mga kababayan, yung may proseso sinasabi. Kaya lang, yung bang political will, sabi nga, you can bend the law. I mean, pwede mo namang kansilahin yung passport. Bakit hindi gawin? 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin para kung talagang gustong mapauwi si Zaldico. Ngayon pa lang, pwede na rin kansilahin yung passport ni Romualdez para hindi na makaalis. Kaya lang sigurado ako may iba pang passport ito
Baka lang. Alleged lang. Hindi, di ba? Malay mo, may meron pang iba pang mga anik-anik yan. Baka bumili ng bansa na yan eh. Di mo mamalayan sa sobrang yaman nila. Baka may sarili na silang bansa na merong sariling passport. Malapit na pala yung hearing namin ni Zaldico ah. Sisipot kaya siya o sisipot? Grabe, no? I mean, kasi nagawa nila yan eh. Nagawa nila yan kay Tebes. Yung talagang gusto nilang makuha, mahuli. Nagawa naman nila eh. Talagang ayaw lang nila. Ganun lang kasimple. Hindi nga pinag-uusapan kung paano siya pauuwiin eh. Noon, kaliwat kanan ang daldal ni Remulla tungkol dyan kay Tebes. Kaliwat kanan, gagawin ng lahat ng paraan. Diba? All the resources of the government, ganyan lahat sila. Eto kay Zaldico. Kinasuhan na ng ICI yan ha. Ibig sabihin, they really found out na ito ay meron silang ebidensya kaya nga nila kinasuhan. Ibig sabihin, hindi haka-haka para sa kanila yon, para sa gobyerno natin. Alam na nila na meron talagang kasalanan yung mama. Pero bakit ayaw pa nilang gawa ng paraan para mapauwi? Tama nga. Baka may maiturong ugat. Kaya nga 'di ba ang sabi ni Magalong, meron siyang tinamaang ugat. Kaya na rin siya tinanggal. Ito pakinggan ninyo ha. Pasok. Unang-una, nakita nyo naman na kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message eh. Doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. Sir, bakit ba kayo pinigilan? Bakit ba kayo pinigilan? Siguro pinakamagandang tanongin mo dyan si Yusek Castro. Ayun. Pero alam mo, ang laki talaga ng feeling ko ha. Nilagay si Castro panggulo. Hindi, pambulabog. Yung pambuisit lang. Nagagampanan niya eh. Busit na ang taong bayan sa kanya. Hindi lang taong bayan, mga matitinong opisyal, busit na sa kanya. So feeling ko, kaya talaga siya nilagay dyan ni Marcos para mambuisit. Yung para bagang siya yung... Ako feeling ko lang naman to. Ito ang talagang naramdam ko yung siguro nag-uusap si Marcos at saka yung asawa niya. Be, kaya ang tawag nila. Be. Sino kaya magandang ilagay natin spokesperson? Kasi ilang beses na tayo nagpapalit-palit, wala nangyayari. Tayo talagang pinupuntir yan. Sabi siguro ni Be. Kanyang bebe. Be niya, alam mo Be, meron akong kilala, kupal. Imagination lang ho ito. Imagination lang ho. Meron akong kilalang kupal na vlogger. Tapos abogado naman siya. Tapos parang palingkera. Lagay natin. Sabi naman ni Marcos, bakit naman yan, Be? Ayoko naman yan, Be. Walang ka honor-honor, walang ka class-class. Sabi naman ni Be, Be, yun nga ang punto, Be. Maglagay tayo ng burat dyan. Maglagay tayo ng yung manggugulo. Yung mga away. Mambibira, mambabash, mangtotrol. Para siya na ang baratan at banatan, hindi na tayo. Sabi naman ni BBM. Sabi ni BBM, ay, magaling yan, maganda yan. Maganda yung ginagawa mo, ha? Maganda yung suggestion mo na yan. Ha? Sige, iba ka talaga. Iba ka. Sige nga, pasingot naman dala-dala mong, ba to? Cake. Siyempre, sisingutin mo na yung cake, aamoy mo na, Pag amoy ng cake, tikman na natin.
Yan ang ibig ko sabihin ng singhot. Ha? Baka sa... Nililinaw ko lang ha. Yung singhot na yun kasi siyempre, aamoy mo muna di ba? Halimbawa, kape. Ganyan. Yan, bango be. Be, ang bango nito be. Be, ang bango be. Tapos tsaka mo ngayon inumin. Di ba? Sisingutin mo muna. Hindi, kasi ganun talaga, di ba? Yung sa red wine nga Di ba, pag bibigyan ka, alam mo sa mga class na restaurant Nagbunta ako dyan sa, sa Paris. Tangina, shit. Sabi ko, kakain ako sa pinakamasarap na steak. Nagpa-reserve ako. Tapos, pagpasok ko, French na ako nung magandang waitress. Siyempre, ako naman. Kunwari, sosyal. Just for one. Wala tayong kasama, brad Tapos, nabasok tayo doon. Pagpasok natin doon, order na ng, what kind of wine do you want? Sabi ko. Anything you want. No? Ay, may suggest. Ganyan sa may suggestion. Okay, sige. Tapos, kinuha na, laki ng baso, di ba? Laki ng baso ng mga red wine Di ko alam ba ito, laki-laki nun. Laki ng baso ng red wine. Tapos, nag-ano siya. Ganun lagay siya ng konti. Tapos, kapiraso lang. Napanood ko sa mga sosyal na mga pelikula. Aalog-alugin mo yun Gaganon-ganon mo yun. Tapos i-smell mo muna. Siyempre, nagpa-sosyal na rin tayo. Tapos amoy natin. Ganun pa. Tapos, konting tikim lang, wag lalagukin ha. Hindi shot glass yun. Tinikman ko lang. Dahan-dahan. Perfect, sabi. Hindi ko naman alam kung anong lasa ng iba Basta perfect na lang kasi nakakahiya naman kung sasabihin ko, I don't like that. Open another bottle. Diba? Hindi ko alam para saan yun Ano yun? Pagka sinabi mo bang hindi masarap, papalitan nila yung boteng hawak nila?